Sa linya po ngayon para pag-usapan nga po itong pilot implementation ng bagong curriculum sa senior high school na magsisimula na po on June 16. Sa ilang mga eskwelahan po yan nationwide. Kasama po natin ASEC for Curriculum and Teaching ng DepEd po, si ASEC Jerome Buenviaje. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, DJ Chacha and Sir Ted. Good morning po. Thank you for being on the show. ASEC, siguro simulan po muna natin yung usapan since simula na nga po ito. Ito pong pilot implementation ng bagong curriculum sa 841 schools po nationwide. Ano pong naging criteria natin sa pagpili sa mga eskwelahang ito at paano po natin siniguro na talagang handa po itong mga eskwelahan sa magiging bagong curriculum? Oo, noong bago mag-Holy Week, nagpalabas tayo ng memorandum on this at tinignan natin yung readiness ng ating mga paaralan na nag-o-offer ng ating senior high school program. Ilan sa mga criteria na tinignan natin syempre ay ang school size kasi pagka gumagawa tayo ng pilot study, kailangan ay may representation ng bawat kategorya. No? So tinignan natin yung school size. So meron tayong mga eskwelahang maliit, sobrang maliit, medium size, yung large, very large, at saka yung mga mega schools natin. Tinignan din natin ang representasyon ng rural at urban schools no, sa buong bansa. Tinignan din natin yung mga track offerings na ino-offer nila para diverse natin makita ang pagkalap ng datos. Siyempre, merong representation ng public and private at meron din tayong tinatawag na stand-alone senior high school at yung mga integrated, yung kasama ang kanilang junior high. So sabi niyo nga po may school size, yung track offerings sa senior high school na inaalok po nito mga eskwelahan na ito at hindi lang pampubliko, maging sa mga pribadong eskwelahan kasama din po. Sir, kasi dito Yes, po yes. sa PIDS report, ang initial 1,277 schools dapat yung kasama. Kaya lang sa base sa nakita ng DepEd, 755 lamang daw po dito ang highly ready. Tapos nadagdagan po ng iba pang mga eskwelahan. Nakausap po namin na nito lang isang araw si Benjo Basas po ng TDC. May sinasabi po siya na may ilang teachers daw po siyang nakakausap, nakasama dito sa pilot implementation na ito na hindi dumaan sa training para po dito sa magiging pagbabago. Ano pong tugon nyo doon? Oo. Meron na tayong mga training na ginawa, no? Nationwide ito. Sa lahat ng public schools. Sa private schools naman, may mga orientations na tayong ginawa. Actually, just to update DJ Chacha, ang ating eksaktong bilang as of now is 889. Ito, no? At ang malaking porsyento nito ay nagmumula sa ating public school sectors. At 5.67 o 274 nito ay mula naman sa private. Okay. Kaya lahat yan nakapag-training sila. Oo, lahat po sila nakapag-training. 889 schools, hindi po pala 841 na dagdagan pa po Yes, yung updated yan number. Sinama kasi natin ang BARM, no? Medyo nahuli ang BARM sa selection. oo, pinakamarami po sa NCR. Yes, actually Region 3 at saka Region 6 ang pinakamarami, hindi NCR. Okay. Sir, bakit po pinakamarami sa mga regions na ito? Ano pong dahilan Meron nun? tayong meron tayong layers na pinagdaanan niya nung nilabas natin yung DepEd memorandum. Pinakita natin kung ilan yung mga parameters ng panukat ng ating pagpili. Ang division ang nagpakalap nito, tapos ang mga school ay nag-submit ng mga papeles, no, na magpapatunay na sila ay handa para sa transition na ito ng ating pilot implementation. Tapos sa division level, in-screen nila yan. Tapos ang division ang magre-rate ayon dun sa tool na inihanda natin sa readiness tool natin. Tapos i-endorse ito sa region. Tapos yung region naman ang mag-i-endorse sa central office. Meron tayong selection committee na binuo ng ating mga executive committee members at ilang direktor. At yun, doon natin nakita. So hindi nakita na lang namin at the end, no, kung ilan yung region na nagmula dito after looking at all the criteria. Kumbaga mas marami po sa Region 3 at Region 6 ang pumasa na handa na for the new curriculum. Yes. Na-endorse ng region. Opo, opo. Dito nga po sa bagong curriculum, sir, tama po ba? From 15 now down to 5 subjects na lamang. Explain po natin kung ano yung mga magiging pagbabago dito po sa senior high school curriculum na magsisimula on June 16 para sa mga piling eskwelahan.
Para sa ating mga pilot school sa senior high school, mayroong 6 na bagong features no o katangian ang ating strengthened senior high school curriculum. Una dito ay yung streamlining ng ating track. Dati meron sa academic track meron pa tayong 4 no. Ngayon, mula doon sa mga track and strands, pinili na lang natin ito o i-click na lang natin ito sa 2. So meron tayong academic and technical professional o Tech Pro, replacing yung previous 4 tracks natin no para mas focus tayo. So yun yung unang feature. Pangalawa, nabanggit mo kanina na yung 15 subjects, ito ay tumutukoy sa core subjects kasi sa existing senior high school curriculum, aside from the core subjects, meron pa siyang applied, tapos meron pa siyang specialized subjects. Ngayon, 2 na lang yon, no? Meron na lang core at meron silang elective. So yung 15 na nabanggit mo, pinaunti ito sa 5. Ito ay interdisciplinary courses natin. So instead of 15 na kukunin nila sa courses sa grade 11, na-trim down ito sa 5. Tapos wala na tayong specialized at saka applied subjects. Lahat ng ito ay nilamp natin into cluster of elective. So meron tayong expanded elective at ang feature nito na maganda, hindi ang eskwelahan at hindi yung program advisor ang magsasabi, dito ka pupunta. It's more of the student choice. So meron tayong flexibility. At tinatawag natin itong doorway option or cross-track subject selection. So halimbawa, ako ay Tech Pro student, hindi yung pagpili ko sa programa ang magpipigil sa akin para makuha ko yung academic elective. Ganun din naman sa kabila. Kung halimbawa, gusto kong mag-focus on STEM, kukuha ako ng mga subject dun sa STEM cluster, pero hindi siya exclusive, no? So maaari ako din makakuha ng ilang subject mula sa humanities, sa Tech Pro, no? Depende sa daloy ng aking gustong career na puntahan. At ang ganda nga nung feature nito ngayon yung student agency sa teorya. So yung choice, yung ano yung pwedeng piliin ng estudyante. Okay. So, para malinaw lang po, there will be 5 core subjects plus 1 elective na ang pipili ay yung mga senior high school students. Actually, yung electives mag-vary depende sa pipiliin nila. Kung ikaw ay academic ang iyong track, maximum, no? Nasa maximum niya is around 18 electives. Depende kasi may number of hours siya. Pero kung halimbawa pipili ka ng ilang elective mula Tech Pro, ang Tech Pro natin ay may expanded hours siya. So uunti yung electives mo sa academic. Ganun siya. So meron namang program of study na it's like yung sa college, no, yung nilalagay natin kung ano yung mga subjects na kukunin natin. So makikita mo doon kung ilan yung electives na dapat mong kunin to complete your senior high school program. Okay po. And then Asek, ito na po ba yung tutugon, yung pagbawas ng subjects for senior high school? Ito na ba yung tutugon doon sa sinasabi po, halimbawa ni Senator Jinggoy Estrada, na kumbaga sobrang dami masyado ng subjects ng mga estudyante, kaya yung mga bata ngayon parang magulo yung pagtuturo, hindi talaga natin makuha yung goal ng K-12. Yes, ito talaga yung tugon bago pa man yung mga proposal na bills na yan. Nag-undergo na ng curriculum review at nakita natin na napakaraming ang subject na in-offer sa existing. No? So yung in-offer natin ngayon. Kaya nagkaroon ng konsultasyon, mga workshop, at nakita natin na ito at benchmarking sa ibang bansa at tinignan natin na ito pala yung mga importanteng subjects na dapat natin i-offer sa senior high school. Sabi ni Asek, ito pala no yung dapat na ibigay na uri po ng mga asignatura. Asek, ito hong batas no sa pagkakaroon natin ng senior high school program ay isinabatas po 13 years ago, di po ba? Okay. So magmula noon hanggang sa itong inyong pilot program, nakakailang palit na po tayo ng curriculum? Ted, ito ang unang beses ng iteration niya. So ibig sabihin, mula nung in-implement ito, katulad ng nabanggit mo 13 years ago, ito palang uli yung unang pagpapalit ng curriculum. Kaya nga, sa isang perspektiba ng curriculum reform, dapat ang curriculum ay nire-review at least 10 years. At
overdue na siya. Kaya nakita natin na hindi naging perfect ang ating implementation, alam naman yan ng lahat, pero nakita natin yung ganda na sa susunod na iterasyon nito ay makikita natin ano yung mga pwede nating palakasin at pagbutin. Opo, ang binabanggit po ninyo na curriculum ay para ho ba sa lahat ng grado or ito lang po yung pagpapalit ng curriculum sa mismong senior high school lang? Kumbaga doon sa level 11 and 12. Meron tayong dalawang niro-roll out ngayon, Ted. Yung una, kung natatandaan natin yung tinatawag na matatag curriculum, ang sakop nito ay K-10. So tinatawag natin ito ngayon na revised K-10 curriculum. Tapos itong senior high school, ito yung kadugtong nito. So ngayong taon na to magsisimula ang pilot. Pero yung ating K-10, nagsimula na ang rollout nito 2 years ago. Opo, yung K-10, nakailan na po tayong palit ng curriculum magmula noong pong ipinatupad ito pong Republic Act 10533? Ikalawang unang iteration ito, Ted. So, pareho sila. Nauna lang yung K-10 natin. Okay. Opo. And then, ito ho bang sinasabi nyo na pilot, kailan magdidesisyon ang kagawaran kung ito ho ba ay ipatutupad na talaga kasi ang binabanggit nyo, pilot, kumbaga testing pa lamang? Dahil ang sumasakop sa ating batas nga ay yung 10533. So pagkatapos ng pilot na to, inaasahan natin na i-roll out natin ito sa buong bansa at grade 11 next year, no? At mai-refine natin ayon sa mga makikita nating kalibrasyon ng pag-implement nito. Until the Senate would say the law would provide na meron tayong kaunting adjustment, then we will abide by it. Opo. But in the absence of any amendment sa batas na ito, yan po ang balak ng kagawaran. Yeah, tama ka dyan, Ted. No? Ididiretso natin yung reforma. Opo. Kasama ho ba dito sa pilot ang mga science school? Maliban sa Philippine Science High School, meron pa pong ilang mga LGUs na may science high school. Mukhang meron naman tayong napili. Ang detalye nito, Ted, ay nakasalalay sa division offices. Sila kasi ang nagno-nominate nito at first level at sa region level. Pero tignan natin na lahat ay well represented. Okay. Isa po sa mga concern dito po sa ating SHS program na ito ay yung pong hindi po pagiging matagumpay noong pong adhikain nito na pagka-graduate mo, meron na kaagad pong mga kumpanya na willing na kunin ka bilang mga manggagawa nila. Yun daw yata ang may malaking kumbaga kabiguan itong batas na ito. Ano po ang reforma doon ng kagawaran? Ayan, magandang Ted, no? Kasi nung dinidevelop natin itong Strengthened Senior High School Curriculum, patuloy ang ating konsultasyon with the industry. Nagkaroon din tayo ng regional mapping para sa mga industriya na in demand doon sa lugar na yun. At ang maganda rin sa reformang ito, matibay ang ating pakikipag-ugnayan with TESDA at SACHED para kung ano mang track ang pipiliin ng bata, ay meron silang continuity. Pero doon sa TechPro, kasi sa TechPro, kumbaga mag-a-align yung sinasabi mo, tinignan natin kung ano yung industry demand ng bawat rehiyon at mahigpit namin sinasabi, hindi naman kailangan na yung paaralan mag-offer ng isang TechPro program na hindi naman existing o walang pupuntahan ang mga bata sa lugar nila. Opo. So, paano po kaya iyon? Kasi pwede po kayo makipag-ugnayan sa TESDA, sa ilang government agencies, pero sabi nga po, at the end of the day, yung industriya, yung pong mga opisina, kung talaga pong ang bandang huli, ang hinahanap pa rin ay college degree o mga college graduates, paano kaya yun, ASEC, na concern po ng marami? Oo, meron tayong connection, mga consultation with industry and practitioners. Oo. Well documented ito, merong isang organisasyon na mismong nakikipag-ugnayan sa atin. Sila ang nagsasabi, ito ang aming mga kailangan na trabaho. So, pinoproject natin na mula doon sa kanilang mga kahilingan ay matutugunan ito mula sa ating senior high school graduates.
Okay, sir, yung pong kaisipan na gawin na lang itong optional. Opo. Ano ho kaya ang inyo pong tingin doon? Meron na bang kaukulan po din pag-aaral ang kagawaran doon kung ang mga ang magkakaroon po ng grade 11 at 12 ay optional na lamang sa mga talagang hindi po wala nang balak o walang kakayahan na magkolehiyo? Oo. Sa ngayon, katulad ng nabanggit ko, ang batas natin, ang existing nating batas, ay nasasabi na kailangan tayong tumugon sa 10533. At without senior high school, ang ating mga mag-aaral sa senior high school, yung edad Opo. 16 to 18, may not be ready kung anong hinihingi naman ng higher education kasi may dugtungan yan eh. At siyempre ng empleyo. Kaya ang kagawaran ay nananatili na kung ito ay hindi natin maitutuloy, siyempre hindi tayo maging compliant sa law. Pangalawa, Opo. marami na tayong na-invest na time. Hindi siya naging perfecto, alam naman natin sa Opo. unang implementasyon nito. Pero ito ay maaaring malaking step backward sa ating sistemang pang-edukasyon. Kaya dapat higit natin itong ayusin, patatagin at paigtingin. Opo. Sige po, kasi nga din, yan po lamang kaisipan at kinakailangan po talaga ng amyenda sa batas kung, ganyan po ang gustong mangyari nga ng ating mga policy makers. Balikan ko lang po itong bagong curriculum, sir. Again, ito po ipatutupad itong 5, na mga asignatura sa halip po na 15. Effective communication, general mathematics, general science, life and career skills, at itong pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino, ito po ay sa anong grado po lamang? 11 and 12 po ito o sa 12 lamang? Grade 11 lang yan, Ted. At ang pagkakaiba nito, yung grade 11 subjects natin na 5 core subjects, hindi sa aaralin ng isang semestre lang. Instead, ang bagong feature nito ay buong taon nila itong aaralin. So, ibig sabihin mula first quarter hanggang fourth quarter, isa lang yung subject nila. Nakatutok ito sa mastery, sa pagpapalalim, para kung ano man ang piliin nilang track, whether tech pro o academic, malalim ang kanilang academic foundation. Okay, opo. So, iba po ang curriculum na sa grade 12. Oo. Ang grade 12 will be more of yung binanggit kong elective. Kanina. Sila ang pipili. Opo, pero sa grade 12 po, meron pa rin po tayo na mga kaukulan pong subject para po sa communications at math and science? Wala na, Ted. Ito ay nakadepende na sa kung saang subject, anong cluster sila pipili. So kung halimbawa, ang gusto ng bata ay academic, so pipili sila ng mga subject under art, social sciences, and humanities, business, STEM. Opo. So kumbaga lumalabas po yung pong huli, yung grade 12, ito na po yung preparasyon mo sa kursong kukunin mo sa kolehiyo, parang gano'n. Opo. Yes, preparasyon sa kurso sa kolehiyo o preparasyon ayon sa trabaho na gusto mong kunin. Na gusto mong kunin. Okay, sige. So kung gusto kong maging engineer, more ka dito sa mathematics at ilang pang mga kung gusto mo maging mechanical engineer, civil engineer, yung track mo doon, so ang iyong mga subjects patungkol doon sa kursong yon. Oo, at pwede ka rin tumawid, Ted, sa Tech Pro. Halimbawa, gusto mo engineering ka, so marami kang subject na mathematics, sa academic. Okay. Pero pwede ka rin pumunta sa Tech Pro subject, Meron tayong automation and small engine technologies. So, pwede ka rin pumunta doon sa mga yon na nakaayon doon sa number of hours na tinatalaga ng TESDA at ng industry. Ayun, para pag in case lang kung ano man pong dahilan di ka matuloy doon sa gusto mong kuning kurso sa kolehiyo, meron ka ng basic, meron ka ng preparasyon. Yeah, may fallback ka. At ikaw ang magdidisenyo siyempre kung ano yung gusto mong mangyari. Opo. Paano kung gusto mo maging congressman? Joke lang. Natawa si Asek. Good morning, Asek. Natawa siya. Good morning. Paano kung gusto mo maging politiko? Wala bang... dapat malalim tayo sa social sciences. Sa pag-aaral ng... doon pala yun. Wala Meron bang general principles and the art of lying?
Hindi, siguro dapat kung sa social sciences lang. yung politiko, Joke that lang. may turo dun yung... Ano yun? Ano? Ay, mamaya na lang. Nandiyan pa si Asek. Mamaya ako sasabihin. May pinapatawa lang natin si Asek. O sige. Thank you, Asek. Apo, Asek, ganito po. Ang, Salamat. ang ano po ng mga guro na amin nakapanayam, Yes. sabi nila, isa lang ito sa aspeto ng problema natin, itong Tama. curriculum na ito. Oo. Sabi nga niya, ang dito talaga dapat ang approach sa napakaraming bagay, no? Opo na naman, no? Yung mga teachers, yung mga pangangailangan ng paaralan, paulit-ulit lang na sinasabi nila. Sa ngayon po, sir, ano po ang sabi ni Secretary dito? Kasi tanggap po naman siguro ninyo, no? Ito pong problemang ito natin na ang binabanggit po ng mga guro, yung kanila na hong kakulangan na naman, yung pasilidad, etc. Ano po ang tugon doon ng kagawaran, sir? Oo. Ano naman ito, kinikilala ito ng ating kalihim, Secretary Sani Angara. Marami ding inisyatiba na ginagawa para sa iba pang aspeto ng kakulangan ng ating sistemang pang-edukasyon. Pero kami siyempre sa aming strand sa curriculum and teaching, kami ay nakafocus dito sa curriculum. Pero meron din tayong ginagawa. Let's say for example, ay yung bagong plantilla ng ating mga teachers. Ngayong 2025, 2026, around 16,000 new teacher items ang naibigay sa atin, no, ng DBM. So ito ay tinutugunan, tapos sa mga facilities natin. Brigada Eskwela, by the way, ngayong linggong ito, no? So umikot tayo kasama si Secretary sa buong bansa para tignan yung mga facilities natin. Lahat ng ito ay tinutugunan, may iba't ibang programa na naka-focus din dito at may iba't iba din tayong mga strands na naka-concentrate dun sa mga concerns na ito. Oh, sige po. So kami po ay makikipag-ugnayan po sa inyo para po naman din sa pagkakalap po ng informasyon at ito po ay maibahagi po sa ating po mga kababayan. Salamat po na marami. Asek, sa inyo pong panahon, Sige, despite the holiday, kayo po ay available today. Oo nga, maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Thank you. Salamat na marami. Si Asek, Assistant Secretary, pangalan niya ay si Asek Jerome Buen Buenviaje. viaje. Alright.